So as of now po, mahigit 30 technical divers po ang nasa area po natin. Captain, si Maricel po ito. Pahabol lamang po ng mga tanong. Gusto ko lang pong maunawaan kung ano talaga, kung gaano po talaga kahirap yung gagawin nilang technical diving dyan sa Taal Lake. Base po doon sa initial inspection kahapon, gaano po ba kalalim yung kailangang sisirin nitong mga technical divers natin? So etong nakatuto po na location natin ngayon ay umaabot po siya ng 30 to 40 meters in depth. Mm-mm. So bukod po doon sa lalim, nakita rin po kahapon na medyo murky po yung tubig o malabo. At pangalawa po is maburak po yung tubig. Ayun. So ito po yung nakikita natin na challenge natin ngayon na yung visibility underwater. Mm-mm. Kaya naman po ang ating technical divers kahapon after po mag-conduct na itong survey assessment or site assessment ay nagkaroon po siya ng systematic search pattern. So from the identified location, magpo-focus po sila sa search area na 100 meters by 100 meters. So, para masinsin po ang pagsisilid, so from the identified location, it can be seaward or leeward. So, ibig sabihin po neto, posible po na magagaling sa shoreline hanggang identified location or from the identified location up to the shoreline, yung magiging diving search po. So, depende rin po yan sa lakas ng hangin, yung current na pwedeng magbago po yung ating search pattern. Pero kung maburak po yung ilalim ng Taal Lake, Captain, what are the chances na, kasi iniisip ko kung 4 na taon na yung hinahanap na mga labi nitong missing sa Bungeros, what are the chances na nandun pa yun sa surface? Hindi ba yun pwedeng, baka kasi mabaon. Iniisip ko kasi kung paano yung burak. Tama po yan. So ang guidance naman po sa atin, no, all possible items, all suspicious items na makita or makakapa po ng ating divers ay iaangat po natin. So para ma-check po kung ito po ba ay tulong sa ating investigasyon kasi we consider po yung poor visibility. So anything na makakapa na medyo suspicious, iaangat po natin lahat yan. So yung poor visibility po na sinasabi ninyo, kakayanin ba to nung submersible na drone? Oo. Yung ROV, Yeah. oo. Yes po, may possibility po. Adjusted po yung ating monitoring. But then again, depende pa rin po kung gaano kalabo yung ilalim. Mm-mm. So may mga, yun po, nabanggit ko kayo na may mga factors na nagkukos nung visibility underwater. Opo. Tapos yung nakita kasi namin base sa video, nabanggit nga po ninyo kanina, parang ang lakas ng current, nung alon. So dagdag to sa challenges. Tama po. Kasi Oo. may possibility, pag medyo mataas yung current, ay malakas yung current, nagmo-move or matatanga yung ating mga technical divers. So kaya naman po ngayon, part po yan ng kanilang diving plan, yung body-body system and then yung paglalagay po ng ascending and descending rope para mas alalay po yung ating mga technical divers sa pagbaba and pag-akyat po. Okay. Ayun.